Magandang araw mga boss. Ulitin ko lang idiin yung clutch pedal nito na naka-switch off itong makina. Teka lang, sir. Yung unang pag-check up ko kasi mga boss, naka-start yung makina niya. Pero matigas din nung inapakan ko itong clutch pedal, meron naman itong booster. Sa bagay, itong pagdiin ko sa clutch pedal, hindi naman kasi naka-start itong makina. Pero para sa akin, sabi ko nga sa driver, hindi pa rin normal yung tigas ng clutch pedal niya. Sa bagay, hindi naman yan yung nirereklamo ng driver, kundi hirap daw itong umarangkada. At pag uminit na yung makina, hirap na itong ikambyo. Naayon naman daw sa nag-check up na mekaniko, kailangan na daw ibaba itong transmission. Pero sa pag-check up na ginawa ko dito mga boss, hindi baba transmission ito. Tignan nyo, ilalim ako dyan. I-check upin ko dito sa secondary clutch niya. Alam nyo yung pinakamagandang pag-check up sa lahat? I-manual check up yung sasakyan para hindi kawawa si customer sa gastos. Gaya nito mga boss, ayan yung secondary clutch niya. I-check nyo muna itong push rod, baka nakatukod yan. Kaya lang kung mapapansin nyo, itong cover ng fork niya mga boss, tignan nyo, hindi siya nakalagay ng maayos. Iangat ko nga muna itong boot ng push rod. Pwede kasi mga boss, puro kalawang na yung loob niyan, kaya matigas sa pakan itong clutch pedal. O kaya naman yung piston seal na magana. Nang kinapako nga itong loob ng clutch cylinder, malagkit na itong loob niya. Kaya pag ganyan, bukod sa mabagal yung balik ng piston, titigas yung clutch pedal. Sir, pakitapak nga yung clutch, sir. Inaapakan ko nga sa driver yung clutch pedal para mapakiramdaman ko yung tulak ng piston. Ramdam ko sa cylinder yung paglabas ng piston, gumagano siya. Bitaw. Papak. Bitaw. Kaya sa nakita ko dito mga boss, wala sa transmission ng problema, kundi nandito sa clutch secondary cylinder. Nag-i-stack up itong repair kit niya or itong piston kasama nga yung piston seal. Kaya ang nangyayari, hirap na siyang itulak itong push rod. Kaya makakaramdam talaga yung driver na hirap itong aarangkada, tapos pag mainit na, medyo mahirap na siyang ikambyo. Hindi man nirereklamo sa akin yung matigas na clutch pedal ng driver, pero dyan talaga yung ugat ng lahat ng problema. Kaya ginagawa ko dyan mga boss, gamit nga itong box thread sa number 12, tinatanggal ko itong 2 bolt dito sa secondary clutch assembly. Pag ganitong sasakyan yung i-DIY nyo mga boss, medyo hahabaan nyo talaga yung pasensya dito dahil nga sa medyo matigas yung mga tornilyo, lalo na kinakalawang pa. At isa pa sa patunay mga boss na may problema na nga ito sa secondary clutch, sa piston niya, dahil nga sa hindi ko na siya naitutulak, talagang for replacement na itong repair kit niya. Pero kung may damage na itong cylinder, syempre, buong assembly na yung papalitan ko dyan. Ayan mga boss, natanggal ko na yung 2 bolt dito sa clutch cylinder. Ayan. Syempre, check upin ko muna maigi yan bago ko sabihin kay customer na palitan na itong piston or itong assembly niya. Check up muna ng maayos. Syempre, yung ipambibili dyan, pera. Hindi naman yan hihingiin. Kaya dapat, sigurado ako sa paghatol. Kahit pasabihin natin mura lang yung pyesa, maganda pa rin yung sigurado ka sa paghatol. Kaya lang mga boss, dahil sa sobrang focus ko dito sa problema ni customer, nakalimutan ko ng luwagan itong fluid hose niya dito sa cylinder. And mga boss, inipit ko yan ng vice grip para yung fluid wag siyang tumulo. Syempre naman, pag inipit nyo itong balat ng flexible hose, dapat yung alalay lang. Sabi naman nung nag-comment, dapat pag iniipit mo yung flexible hose, dapat nilagyan mo ng basahan. Kasi nga, yung napanood niya, ganun yung ginawa. Para may masabi siya, nag-recite na. Hindi niya alam, balat lang yan nakikita mo, hindi yan mismo yung hose, meron pa yan sa loob. Isa pa, kahit lagyan mo ng basahan yan, kung hindi ka naman marunong umipit, masisira talaga yung hose. Kaya nasa gumagawa yan. At ayusin mo rin yung punto mo para kang nag-utos ng bata Luwagan ko na nga itong flexible hose. Kung makikita nyo mga boss, gumamit pa ako ng persa dyan dahil nga sa grabe naman yung higpit itong hose dito sa cylinder niya Kaya nahirapan din ako dyan Siyempre, medyo edited na itong video kaya pinabilis ko lang yung pagluwag dito sa flexible hose ng clutch secondary cylinder. At habang tinatanggal ko itong secondary cylinder, i-shoutout ko muna si Marlon Serrato ng Qatar. Mag-ingat ka dyan, boss. Pati kay Dairan Antonio, Opir Tarsis, kay Rans G, at kay Paring Rick. Maraming salamat sa panonood at tandaan nyo, hindi naman ako naghahangad ng papuri, kundi ang gusto ko lang, huwag kayong maisahan, matuto kayo. Maraming salamat at ito na, natanggal ko na itong secondary cylinder dito sa flexible hose niya. At kung makikita nyo mga boss, itinutuktok ko na itong cylinder niya dito sa simento para itong piston lumabas. Ganyan siya ka-stack up mga boss, kumapit na itong piston dito sa loob ng cylinder. Kaya nga pala kung makikita nyo, hindi ko masyadong pinas forward yung paggawa ko dito sa video dahil nga sa
Gusto ko kasing matuto yung ibang may-ari ng sasakyan na pag ganito yung problema nila, ganito muna yung gagawin nilang pag-check up. Nang sa ganun, hindi agad-agad may babayo yung transmission. At hindi sila mapagastos ng malaki, gaya nga ng muntik na mangyari dito kay customer. Kaya naman boss, kung makikita nyo, lumabas na itong piston niya at nang kinapa ko itong loob ng cylinder, magaspang na talaga siya. Na kailangan na talagang palitan ito. Tapos ito namang piston seal niya, pagana yung goma niyan at hindi na pantay yung bilog. Kaya pinanal ko na dun sa driver na kaya patigas yung clutch pedal nito. Dito nang kagaling sa secondary clutch yung problema. Kaya nangyayari, may mga time na pag hindi niya masyadong nadiinan yung clutch pedal, mahirap talagang ipasok yung cambio. Minsan naman, madali mong maipapasok yung cambio. Kaya lang, pag-release mo ng clutch pedal mo, yung push rod naman dito sa secondary, mabagal siyang bumalik dahil nga yung piston nag-i-stack up. Kaya nangyayari, hindi agad-agad aarangkada itong sasakyan niya. Balik muna ako dito sa ilalim ng truck mga boss para matanggal ko na itong push rod niya. Kasi ang nabili ko dyan mga boss, assembly na. Kaya kailangan ko na yung palitan. Pero bago yun, tanggalin ko muna itong cover ng fork tapos tulak-tulak ko itong fork niya para maramdaman ko kung may stock up dito sa release bearing or dito sa main drive niya. Pero sa nakita ko mga boss, okay naman noon. Ang ganda ng laro nitong fork niya. Kasama nga dyan yung release bearing. Dito kasi sa fork nakakabit yung release bearing mga boss. Kaya pag ginagalaw-galaw ko yan, inaaltas abante ko siya, wala naman akong makitang kakaiba. So far okay naman. Kaya ang gagawin ko, ilagay ko na ng maayos itong rubber cover nitong fork. Alam niyo mga boss, sa may mga ganitong klaseng sasakyan, lalo na't pinanghahanap buhay nyo, napaka-importante na itong rubber cover niya, nakalagay ng maayos yan. At pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong secondary clutch assembly. Ayan na mga boss yung bagong secondary clutch assembly na nabili ni customer. Tapos ito na rin yung bagong push rod niya. May kasama na yan mga boss kapag bumili kayo ng assembly. Ayan, kung makikita nyo, itinusok ko na itong push rod niya dito sa loob ng cylinder. Dahil sa okay na, punta na ako dito sa flexible hose. Siyempre, bago ko ilagay yung secondary cylinder, linisan ko muna yan. Tapos, lalagyan ko ng Teflon itong pinaka-thread niya. Para pag inilagay ko yan dito sa secondary cylinder, sigurado ako na hindi siya magkakaroon ng leak. Ganun lang naman mga boss, basic na basic, di ba? At pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong secondary cylinder mo. Dito nga sa flexible hose. Bali sa pag-connect nga nitong secondary cylinder nyo dito sa flexible hose, isagad nyo lang yan mga boss. Tsaka nyo higpitan ng maayos para sigurado nga kayo na hindi siya magkakaroon ng leak. Siya nga pala mga boss, minsan may nag-comment sa akin, sabi niya, mahuhula lang daw ako sa paggawa ng sasakyan. Sumagot sa kanya, hindi naman daw. Pero pag ako sa inyo mga boss, wag yun ang sagutin kasi may diferensya na yun. Kasi kung matino pa yung pag-iisip niyan, biro mo 1,000 video, magagawa mo yun sa pamamagitan lang ng hula. Ang hula, tsamba-tsamba lang yun eh. Kaya ang isipin nyo, wala na kasi siyang naiisahan na customer. Siyempre, wala na siyang pangkain. Kapag nalilipasan ka ng gutom, di ba nawawala ka na sa sarili mo? Ganon. Tuloy ko na itong ginagawa ko. After ko ma-connect itong secondary clutch dito sa transmission, inilagay ko na yung 2 volt niya na number 12. Na after ko maipakapit yan sa thread niya, gumamit na ngayon ako ng box thread sa number 12 para ma-final ko na nga yung higpit dito sa 2 volt ng secondary clutch cylinder. Siguraduhin nyo mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo ng 2 volt na number 12 ba? Baka naman maluwag yan. Dahil sa okay na mga boss, punta na ako dito sa rubber cap ng bleeder, tinanggal ko na yan. Tapos gumamit ako ng box wrench na number 8, diluwagan ko itong bleeder para yung fluid tumulo siya. Pero huwag niyong kalimutang higpitan itong flexible hose na nakarugtong dito sa clutch cylinder nyo. At dahil sa tumulo na yung fluid, isarado ko muna itong bleeder. Tapos ipapapump ko na itong clutch pedal. Di babay mo. Up din mo nga. Permi lang. Ako naman, nakita nyo, grabe dumi ng brake fluid ni customer. Hindi ko muna itutuloy yung pagbe-bleed. Pwede kasing yung dumi pumunta dito sa secondary cylinder. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, gamit ko itong fluid extractor ko. Igupin ko itong maruming fluid dito sa reservoir niya. Tanggalin ko itong cap, tapos gamit na ngayon ako ng fluid extractor. Grabe naman yung divider itong fluid reservoir. 4 na piraso. Kaya kung papansin nyo sa paghigop na ginagawa ko dito sa maruming brake fluid ni customer, konti-konti lang yung nakukuha ko. Dahil nga sa yung divider niyan, 4.
Pero pasasaan ba't mauubos ko rin yan? Eh na mga boss, naubos na. Pwede na ako ngayon magsalin ng malinis na brake fluid. Ayan, bahala na si driver magsalin. Alam niyo mga boss, pag ganito na sobrang itim na ng brake fluid, hindi na ako nagtatangkang mag-bleed pa. Ang ginagawa ko dito na mismo sa fluid reservoir ako pumupunta. Dumidiskarte na lang ako para matanggal ko yung lumang fluid. At dahil sa okay na, nasalinan na ito ng bagong brake fluid, pwede na akong bumalik dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ituloy ko bomba. naman yung pagbe-bleed. Sa pagbe-bleed naman ng clutch pedal, ganoon lang din mga boss, parang nagbe-bleed ka rin ng preno. May magpapap ng clutch pedal, Pirme. after a seconds, nakapirme, nakadiin sa clutch pedal, saka mo iluluwagan itong bleeder, ganyan sa ginawa ko Bomba. para yung hangin lumabas. Kung may hangin pala lumalabas or may bula pa o kaya marumi pa yung fluid, ituloy mo lang yung Pirme. pagbe-bleed. Pero pag malinis na yung fluid na lumalabas tapos buo na siya, okay na yon. Bomba. And mga boss, pinap niya yung clutch pedal, after a seconds, Pirme. pirme nakadiin sa clutch pedal, Bomba. tsaka ako ngayon niluwagan itong bleeder. Di ba mga boss, napakadali lang naman kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo at ganitong klase. Pirme. Yung malinis na. Bomba. Pag ganito na malinis na yung fluid na lumalabas Pirme. mga boss at buo na rin siya, Bomba. pwede na yan. Kahit na dalawang Pirme. bleed na lang yung gawin mo, pwede mo na siyang tigilan. Gaya nito mga boss, tinigilan ko na. Na dapat higpitan mo na ng maayos yung bleeder at yung rubber cap ng bleeder, ibalik mo na. Dahil sa okay na ito mga boss, sabi ko kay customer, start niya na itong makina ng lumambot na. Okay. Lumambot na Tagal yung lang. clutch pedal mga. Nakita mo. Kanina, umaandar din yan, di ba? Pero ang tigas. Napansin mo. Pero ngayon, kita mo, ang lambot na, oh. Oh. Nakita nyo mga boss, lumambot na yung clutch pedal niya. Kaya lang ang tanong, madali na kayang ipasok yung cambio niya? At pag umandar, dumadamba na kaya ito? Muli, maraming salamat sa panonood. Pasensya muna kasi mahaba pa itong video. May problema pa ito sa preno na pag dumaan siya sa flyover tapos biglang nagpreno siya ng alanganin, umaaltras pa raw itong sasakyan niya kahit nakahapak siya sa brake pedal. Kaya abangan niyo yung mga boss at sana sa bawat ginagawa kong video nakakakuha kayo ng idea. Maraming salamat at huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko.